tie-B. Ba yung mag-close lahat dito sa lahat ng poste. Siya mag-close lahat ng poste para mas lalong tumibay. Bibili po kami ng materyales. Mag-order po pala para bukas may i-deliver dito. Di ba da? Mag-order na si Dada ng mga kulang na materyales. At ayun, antayin na lang natin dito. So, dito lang ako sa loob ng tricycle at si Dada yung nag-order. Wait na lang po natin. Am I really that much to handle? Breaking these niggas down like a camel. You don't really know you are. Yung mga gini, pang-anim na ang pirang andun na? Pang-anim na araw na po ng patrabaho dito sa bagong project ni Gwen sa harap ng bayan niya. At dumating na ako yung iba trabaho sila aking carpenter at yung mga kasama niya. Sa ngayon pa yung nagbabaklas sila ng forma, papatungan ng tie-B. Yung iba ay nag-ukay na, so si carpenter naman puputol ng bakal.
Yan po mga guwini at tapos na naman yung kalahating araw ng anim na araw na trabaho dito sa bagong project ni Gwen sa harap ng bahay niya. At ito na po yung mga nagawa nila. Sa luko yung ginagawa tong isa pang poste kasi dalawa na lang na poste yung itatayo. Yung isa nagawa na yan, itong isa ginagawa pa. Hindi para dito sa dalawang hukay, dito at sa dito yan, bakal na yan itatayo. At kanina binatagan na nila tatay yung para sa tie beam. Yan yung sinasabing tie beam, yun yung nagko-connect sa bawat poste sa ibabang bahagi ng poste para mas matibay yung poste at hindi siya yung possibility bagang gumalaw kung sakaling kakaroon ng baha or lindol. Hindi sila magkakahiwalay kasi yan ang nagpapatibay sa mga poste, I-beam, at syempre yung sa biga, saka na yun yung una yung ginagawa nila, tie beam ba yung mag-close lahat dito sa lahat ng poste. Siya mag-close lahat ng poste para mas lalong tumibay. At yan na muna po ang update mga Gwen dito sa panibawang project ni Gwen sa harap ng bahay niya. Mamaya ulit. Pinapa-estimate ko na kay Kuya Carpenter kung mga ilan talagang bakal, semento, yung buhangin at graba yung magagamit dito sa lahat ng poste, kasama na yung slab, yung biga at saka yung tie beam. Nag-usap pa sila ni tatay kasi si tatay daw yung may mas malawak na experience sa ganito pagtatayo ng building. Maya ubusan na naman nila ng puting itong natitira pang poste na itinayo. Tapos itong dalawang posting may forma. Tapos bukas siguro mag-concentrate sila sa tie beam. Tie beam tapos buhos. Para hindi ito buhos ng buhos. Kasi nakatayo na yung poste. Ready na yung nabubuhusan ng semento. So, what was up mga kagani? It's me again, your one and only Dakwala Glenny. So, ayun mga kagani, again, late na naman akong nagkapaghawak nitong GoPro at si Dada yung nag-asikaso ng ina. So, sa ngayon mga kagani, pula naman ng, grabe yung liptin. Papunta kami ni Dada sa hardware kasi
bibili po kami ng Order. materyales. Mag-order po pala para bukas may i-deliver dito. Di ba da? So, tara na. Kasi ano na, ang oras na to. 3:24, pasara na yung hardware. So, kailangan natin makahabol sa pag-order ko para bukas may deliver agad at magamit na din sa pag-work ng mga trabahador natin. So, ayun, tiyahin muna tayo. A few moments later. So ayun mga kagawin, dito na nga po kami. Ang biglang na-distract ako sa kapangitan ko. Hindi naman sa bagong gising. Talagang ganito yung tsura ko kapag walang ayos. Wala man lang ano sa mukha. Pero may lip tint naman ako. Pasensya nyo na napadami yung tint. So ayun mga kagawin, dalhin ko. Dito na po kami. So, dito na po kami sa hardware and nag-order na si Dara ng mga kulang na materyales at ayun, antayin na lang natin dito. So, dito lang ako sa loob ng tricycle at si Dada yung nag-order. Wait na lang po natin. So, ayun mga kagawin, nandito na po kami sa Boulevard at inaantay ko na lang si Dada kunin yung ibang nabili at ayun na nga bukas daw kung may i-deliver yung ibang materyales. So, sa ngayon yung ginagawa po dito sa harap ng bahay is naghahalo na po sila ng cement and at the same time magbubuhos na din dun sa ibang poste. Kagwini at natapos na yung pang-anim na araw na trabaho nila Koy Carpenter at kakaalis lang nila. Marami-rami na rin yung natapos nila sa pang-anim na araw na trabaho. Yan, nakumpleto na yung poste na nakatayo
At itong dalawa, may ano na yan, di buhos na ng semento yung para sa tie beam. Tie beam muna. Tapos itong dalawa, may puting muna yung ginawa bago sila umalis. Yan. Puting. Tapos bukas, lilipat na naman yung forma, yung formad. Tapos dito naman sa dalawang nauli forma. Tapos buhos ulit. Tapos yung tie beam sinisimulan na. Yan. Tie beam. Pinag-aluan nila. Yun na. At sana ay tuloy-tuloy ng pagganda ng panahon. Kaya lang pag ano na anuan kapag mga madaling araw na, mag alas 2, umuulan siya. Kaya naabot pa rin kami na nagko-closing, yung closing time namin mga alas 2. Uulan na yan. Kahit konti meron pa namang mga customer na nagpupunta dyan at nag-video hanggang madaling araw, alas 2. Yun ang closing time namin eh. Kaya kahit pa paano may kita pa rin, pero hindi na kagayang dati. So ano lang yun, tiyaga-tiyaga lang, kasi babalik din naman yung mga dating madaming tao. Kaya lang hindi pa natin alam kung kailan. Basta patuloy lang yung laban. Huwag munang susuko kahit medyo mahina yung negosyo. Sige lang, kasi hindi naman pare-parehas ang araw. Minsan may kalakasan din kahit konti yung customer, marami yung bumibili at merong nag-i-stay. Minsan mga tatlong grupo lang, pero okay na rin yun. At least merong pumapasok na kita. Yan po, yan na muna po mga kagawin yung update natin dito sa panibawang project na naman ni Gwen sa harap ng bahay niya. Abang-abang na lang po mga kagawin.